Huwag kayong mag-alala. Patutulogin ko kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. At maligayang Pasko. Palapit na ng palapit. Muli ang Burr Month. Ngayon po ay dadalhin natin ang salita ng Panginoon. At maaari po ba kayong muling anyayahan para sa pagbasa po ng ating talatang pag-aaralan mula po sa aklat ng Matthew chapter 9 verse 35 to 38. Makitayo po ang bawat isa sa may kakayanan po. Mateo 9 verses 35 hanggang 38. Nakita na po ba natin? Sabay-sabay po nating basahin kahit ano pong salin ng inyong mga Bibliyang hawak. 1, 2, 3, begin. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Pinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin niyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tayo po'y manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Pagpalain mo ang aming pagbubulay ng iyong mga salita. At hinihiling namin, Spiritong Banal, na kayo po ang siyang magpapaunawa ng lahat ng ito sa bawat isa sa amin. Sa iyo lamang ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Maraming salamat po. Ang tema po natin ngayong umagang ito, sagana ang anihin, kailangan ka sa bukirin. Sa bukirin. Sabihin nga po natin, sagana ang anihin. Tingin kayo sa katabi nyo. Kailangan ka sa bukirin. Ayan. Ang layunin po ng Panginoong Hesus sa simula pa lamang ay ipahayag ang pagliligtas na gagawin niya sa mga tao. After ng kanya pong bautismo ni Juan, noong bumaba po sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati, after po nun sa chapter 4 ng Matthew, mababasa niyo po doon sa 17 at siya ay humayo na po, nangaral, ipinangaral ang mabuting balita ng paghahari ng Panginoon. Kaya naman po sa lahat ng pagkakataon ay ipinakita niya ang dahilan ng kanya pong misyon. At isa po sa mga metapora or pagwawangis ng pagmimisyon po na ginagamit ng Panginoon ay ang bukirin o ang bukid, na kung saan ito po ang mission field. Makikita po natin dito, merong mga nagtatanim, pero alam natin, bago magtanim, meron munang mga nagbubungkal, may naghahanda, then may nagtatanim, meron din pong mga butil, ibig sabihin, merong inihahasik, and then meron ding mga mag-aani. At ang pag-aani po na tinutukoy ay ang pagtanggap ng mga tao sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon dito po sa aklat ng Matthew chapter 9 verse 37, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Pag binasa niyo po sa chapter 9, mula pa lang po sa chapter 9 or hanggang 8, dahil yung chapter 4 ay preparation ng kanyang ministry, akin pong basahin, 4 verse 17 ng Matthew. Magmula noon ay nangaral na si Jesus at ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Pag tinignan niyo po ang 5, 6, 7, yun po ay panahon ng kanyang pangangaral, yung Beatitude. Yung tinatawag po nating Sermon on the Mount, yun po ay dire-diretso. And then after po, before mag-chapter 8, ang sabi po dito, nagbigay siya ng dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. At alam natin, ang sabi po doon,
yung nakikinig, yung ipinangaral niya doon sa chapter 5 to 7, yung nakikinig at nagsasagawa ay nagtayo ng bahay sa batuhan. Kahit dumating ang bagyo, hindi po sila nasisira. Hindi sila agad bumabagsak. Pero yung nakikinig lamang at hindi nagsasagawa, nung kanyang mga ipinangaral, 5 to 7, ay parang nagtayo ng bahay sa buhanginan. Marami pong ganyan, nakakalungkot. Pagkatapos ng gawain, hindi pa nalabas ng pintuan, tanongin nyo, anong sermon ni pastor? Basta maganda. Bless na bless nga ako eh. Yung nakikinig lamang at hindi nagsasagawa, ang sabi doon, para pong nagtayo ng bahay sa buhanginan. Pag tinignan nyo po ang 8, 9, 10, 11, 12, yan po ay mga ministry na ng Panginoon. Then chapter 13, nagturo ulit po siya tungkol po sa mga parabola. Ang kaharian ng Diyos ay katulad nito. So tingnan po natin yung kalagitnaan, chapter 9. Again, nagsimula na pong mag-ministry ang Panginoon. Sabi doon sa 8, marami siyang pinagaling. Meron siyang pinagaling ng mga Gadareno na inaalihan ng demonyo, mga paralitiko. And then sa verse 9, verse 35 to 38, ang sabi po ay ganito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. So dito po, merong binanggit si Charles Spurgeon. Kilala niyo po siguro yon. Sikat po yun na preacher. Si Charles Spurgeon, ang sabi niya po ay ganito, we need to see as Jesus saw and feel as Jesus felt so that we will do as Jesus did. Again, sabi niya po, we need to see as Jesus saw and feel as Jesus felt so that we will do as Jesus did. Dito po, makikita natin, nakita ng Panginoon ang pangangailangan. Verse 35 and 36, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Ano po ang pangangailangan ng crowd? Ang kailangan nila ay mabuting balita. Sabihin nga po natin, mabuting balita. By the way, alam po ba natin ang mabuting balita? Oh, pastor, may ayuda na. Sabi sa balita, ngayon daw linggo, may ayuda na. Mabuting balita ngayon. Pero ang tinutukoy pong mabuting balita ng Biblia ay ang pagliligtas ng Panginoong Hesus. Dahil ang sabi po ng Bible, lahat tayo'y makasalanan, lahat tayo'y mapapahamak, walang magandang balita doon. Pero hindi natapos po doon. Sabi na aklat ng Roma, ngunit datapwat dahil sa agandahang loob ng Diyos, lahat ng nagsisampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapahamak. Kayo lamang po ang sinabihan ko ng mabuting balita na hindi masaya. Hello? Ang lahat ng nanampalataya sa Panginoon ay hindi na mapapahamak. Ang sabi po ng Bible. Ang Diyos, ang salita po ng Diyos na nagsalita nun, and 5 verse 13 ng 1 John, nagsabi po doon, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Anong gusto niyo, ayuda o buhay na walang hanggan? Kasi kanina sa ayuda, puro kayo nakangiti. Sa buhay na walang hanggan, na hindi maaagaw ni inuman. Kahit pa may dumating na magnanakaw. O kahit mayroon pang mang-scam, hindi kayang agawin. Yan po ang mabuting balita na ipinangangaral ng Panginoon na lalapit ng maghari ang Diyos. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung spiritual need ng mga tao. Nakita po ng ating Panginoon ang pangangailangan. Kaya naman, nagsabi doon, siya'y humayo, siya'y nagturo sa mga bayan at nayon, sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita. Ano pa po ang nakita ng Panginoon? Physical need. Kailangan po nila ng kagalingan.
Alam niyo po, yung mga crowd na sumusunod sa Panginoon, marami po sa kanila ay desperate. Marami sa kanila ay mayroong sakit. Alam po natin ang istorya, meron pa nga sa kanilang humabol, sumiksik, para hawakan lamang ang laylayan ng kanyang damit sapagkat wala nang doktor o wala nang pag-asa na pwedeng magpagaling po sa kanya. Pero merong Panginoon na walang imposible sa kanya. Kailangan po nilang kagalingan. Ang sabi po ay ganito, at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nakita ng Panginoon ang kailangan po sa physical. Patatlo, kailangan ng tagapag-alaga. Kailangan ng mga tao ng mag-aalaga para silang mga tupang walang pastol. Meron po silang mga religious leader na supposedly mag-aalaga po sa kanila. Sa kanilang spiritual, kasi po meron panahon nila, merong mga scribe. Ang mga scribe po, tagapagturo ng kautusan. May mga pariseyo, may mga nag-guide supposedly dapat sa mga taong ito. Pero sila, ang sabi ng Panginoon, para silang mga tupang walang pastol, para silang mga miyembro na walang leader at walang tagapag-alaga. Ngunit walang nagmamalasakit at hindi nagtuturo ng katotohanan. Ang nakakalungkot nga po, sa panahon ng ating Panginoong Hesus, hindi naman po lahat ng religious leader, kasi alam natin, merong mga nanampalataya sa Panginoon. Pero karamihan po sa kanila, ginagawan lamang ng mabuti ang mga taong ito na dapat na kanilang pinaglilingkuran kapag merong mga nakakakita, kapag sila'y pinagpupugayan ng mga taong bayan. Kaya nagbigay ang Panginoon ng parabola ng mabuting Samaritano. Ito yung panahon na wala nang nakakakita. Tutulong ka pa ba? Magbibigay ka pa ba? Maglilingkod ka pa ba? Pero ang Panginoon, ang nakikita niya ay ang pangangailangan ng mga tao. Hindi sa kung ano ang kanyang mapapakinabangan. Sa Bible School po, meron po tayong programa na before graduate or before matapos ang SEM, ay meron pong tinatawag na Student Missionary Journey. Dito po ay pumupunta ang mga estudyante sa mga churches na nag-request po ng pagmimisyon sa kanila at lagi pong binabanggit sa mga estudyante ng Biblia na sa kanilang pagpunta sa lugar na kanilang pupuntahan at pagmimisyonan, hindi sila dapat maging pabigat. Ang katotohanan po, nagkaroon na ng kultura na depende po sa makakayanan at may aabot, nag-iiwan pa po ng something para makatulong sa gawain ng Panginoon. Mas mainam ang nagmimisyon kaysa pinagmimisyonan. Nakita ng Panginoon ang pangangailangan ng mga tao. Sabi nga po ni Charles Spurgeon, we need to see as Jesus saw. Ang nakikita ng mga Pariseo, ang nakikita ng mga iskriba, mga walang kwentang mga taong ito, mga makasalanan yan. Actually, ang sabi niya po, nung ang Panginoong Hesus dito rin po sa chapter 9, nung tinawag si Mateo, ang sabi ng mga iskriba at Pariseo, bakit nakikisama ang iyong mga guro sa mga publikano at makasalanan? So yun po ang paningin ng mga religious leaders sa mga tao, mga makasalanan. Bakit siya nakikisama sa mga makasalanan? Pero alam niyo po, ang nakikita ng Panginoon, ang mga taong ito'y nangangailangan. Kailangan nila ng tagapagligtas. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, hindi ako pumunta dito para sa mga walang sakit. Sabi niya doon sa Matthew chapter 9, pumunta ako dito para sa mga may sakit. At hindi po yun physical. Yun po ay spiritual dito po sa konteksto ng kausap ng Panginoon ng mga Pariseo at Saduceo. Bakit po? Ang tingin kasi nila sa kanilang sarili, sila yung mga banal, walang kasalanan at hindi nangangailangan ng paghingi ng tawad. Pero iba ang nakikita ng Panginoon sa mga tao, sila'y nangangailangan. Padalawa po, we need to feel as Jesus felt. Nadama ng Panginoon ang kalagayan. Same verse po, 35 and 36. Ang sabi po doon, nakita niya ang mga tao lito at lupaypay. Sa ibang salin po sa English, harassed
and helpless. Harassed and helpless. Pinakita sa parabola po ng mabuting Samaritano kung papaano tumingin ang mga religious leader. Naglingkod ang Pariseo sa templo. Yung pong pagbaba ng Jericho, yung parabola po ng mabuting Samaritano, most probably po ito pong Levita at Pharisee ay nakatira po sa Jericho. Dalawang bahagi po ang Jericho. Yung isa pong Jericho, yung Old Jericho, yung padalawang Jericho, yun po yung lugar na kung saan ang mga mayayaman ay nakatira. So most probably, mayaman po itong Levita at saka Pariseo na naglilingkod sa templo. Sa kanilang pagbaba, nakita po nila yung ninakawan at halos patay na. Pero dahil wala namang nakakakita, parehong lumihis ng daan. Pero nung nakita ng mabuting Samaritano ang kalalagayan, helpless, harassed, kailangan ng tulong. Hindi nagdalawang isip ang Samaritano dahil iba ang pagtingin. Tama po yung kasabihan bagaman ibang konteksto. Beauty daw, beauty, kayong magdugtong. Binanggit ko lang po yun, pero ibang konteksto yun. Beauty daw is in the eye of the beholder. Iba-iba tayo ng pananaw, iba-iba tayo ng paningin, iba-iba tayo ng nakikita. Kaya nga pag tayo nag-uusap, hindi naman lagi tayo nagkakasundo. Minsan nagkukontrahan tayo kasi iba-iba tayo ng pananaw. Nakita ng Pariseo, nakita ng Levita, magkaparehong pananaw. Naku, marurumihan ako dito. Kasi po meron silang kautusan doon na kapag tinulungan mo yung meron pong dugo, magiging ituturing kang marumi. At ikaw ay kailangang magkaroon ng ritual para maging malinis bago ka ulit maglingkod. Pero iba ang nakita ng Samaritano. Ito ay nangangailangan. Ang sumusunod po sa Panginoon na mga tao, malimit po ay desperate, sick, poor, and marginalized. Galing po sa mga iba't ibang rehiyon na pinupuntahan niya mula Galilea, Judea, and Decapolis, or yung tinatawag pong 10 cities. They sought physical healing, material provisions, and liberation, often viewing him as an awe-inspiring prophet or political savior. Marami pong sumusunod sa Panginoon. Meron pa nga pong pagkakataon, kung inyo pong natatandaan, ang sabi ng Panginoon, hinahanap niyo lang naman ako dahil kayo ay nabubusog. Hinahanap niyo lang ako dahil naa-attend ang inyong mga pisikal na pangangailangan. Pero hindi talagang hinahanap ang Panginoon. Ang mga sumusunod sa Kanya ay nangangailangan. At marami po sa kanila outcast ng lipunan. Marami sa kanila hindi pinapansin. Naalala niyo po si blind Bartimeo? Sabi niya, Jesus, anak ni David. Sabi ng mga tao, huy, kung nga diyang maingay. Naalala niyo po yon? Pero ginawa niya, patuloy siyang sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya sabi ng Panginoon, palapitin mo nga yan dito. Anong kailangan mo? Nakikita ng Panginoon ang pangangailangan. Pero ibang nakikita ng ibang mga tao. Ang sabi po doon, para silang mga tupang walang pastol. Inihalin tulad ng mga tao sa tupang walang pastol, malapit sa kapahamakan. Logically, alam po natin, ang tupa kapag walang pastol, mapapahamak. Malapit sa mga maninila, walang direksyon at walang nangangalaga. Bakit po? Ang tupa po ay very dependent. Meron pong pag-aaral na pag siya inihiga, hindi niya kayang bumangon. Ang pusa, kahit ibagsak mo ng nakahiga, pagbagsak, nakadapa pa rin. Tama po. Tinesting na namin yan eh. Hinawakan namin sa paa. Tingnan nga natin kung makakaikot pa to. Pagbagsak, nakadapa pa rin. Baka testingin nyo kakawawa ang pusa nyo. Pero ang tupa po, pag inihiga nyo siya, hindi na siya makakabangon.
Sa panahon po, pag nagsisilim na, sila po ay malabo na ang paningin. Kaya nga po, sa panahon ng kanilang pagpapasok sa hapon, papasok po ng Paso ng Tupa, dahil desert po yon, pag humangin, yung tama ng mga buha-buhangin sa kanilang mata, nagkakos sa kanila para umalis at lumihis sa kanilang direksyon. Kaya meron pong shepherd staff para yun po ay hilahin at ilagay ulit sa tamang direksyon. Pero paano kung walang pastol? Nakita ng Panginoon ang kalalagayan ng mga tao para silang mga tupang walang pastol, walang nagbibigay ng direksyon, walang nagtuturo ng tama, mapapahamak ang mga tao. Pag hindi natin nakita ang kalalagayan ng mga tao sa perspektibo ng Panginoon, hindi natin nadama ang kanilang kalalagayan sa pakiramdam ng Panginoon. Mawawalan tayo ng dahilan para ipangaral ang mabuting balita. Patatlo po, ipinakita ang halaga ng manggagawa. Mahalaga po ang manggagawa. Ang sabi ng Panginoon, nung nakita po niya ang kalalagayan, sinabi niya sa kanyang mga alagad, saganang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin nyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Nababalitaan lang po natin at naririnig natin dito, nung panahon, pag panahon kasi narinig ko lang, di ako naging eyewitness, na mag-aanihan na ng singkamas, doon sa madaling anihin, ay madaling araw pa lang, pag nagising ka ng tanghali, wala ka nang aabutan. Narinig ko lang naman ho yun. Totoo po ba yun? Di ba po? Totoo yun. Ibig sabihin, nung panahon na yon, sagana ang manggagawa, kulang ang aanihin. Dahil may pumupunta daw po ng tanghali, wala nang inaabutan. Wala na, nagpapahinga na daw. At ibababa na lang ang singkamas. Sagana naman noon, ang manggagawa, kulang ang anihin. Pero dito po sa konteksto ng Panginoon, mas marami ang aanihin, kulang ang manggagawa. Napakahalaga po ng manggagawa sa bukid nung panahon ng ating Panginoong Hesus. Dahil po ang Israel ay isang lipunang agrikultural. Sa kanila po sa Palestine, yun pong patag na lugar, yun po ay tinataniman. At yun pong mga mabuburol at mabubundok, doon po sila nag-aalaga ng tupa. Kaya yung nakikita po natin sa picture na nasa harap lang ng bahay ay napakaganda na ng kanilang kapaligiran at berdeng-berde at nandun ang mga tupa. Pag pinag-aralan niyo po ang Biblia, hindi po ganon ang setting. Ang mga pastol ay kailangan pong pumunta at maghanap ng makakainan ng mga tupa. At kapag dumating po ang season ng tagtuyot at wala sila pong makakain, kukuha ang pastol ng kanilang makakain at dadalhin po sa tupa. Mga steep ang kanila pong pinupuntahan, hindi po mga patag. At sa bukirin naman po, nakikita sa malawak at patag ang anhin at ang mga taniman. So ito pong ginamit ng Panginoon na metapora or pagwawangis ay familiar ang kanyang audience. Ang mga manggagawa po sa bukid, sila po ang pundasyon ng ekonomiya at kabuhayan sa Israel. Again, sila po ang pundasyon dahil majority po ng kanilang trabaho doon ay pagbubukid. Ang mga sakahan at ubasan, ang pangunahing pinagkukunan ng yaman at pagkain. Kaya naman po ang mga manggagawa ang nagsasagawa ng mabibigat na trabaho tulad ng pag-aararo, pagtatanim at pag-aani. Ganon kahalaga ang manggagawa. Tandaan niyo po nung ang Panginoong Hesus ay tumatawag, yung may-ari ng bukirin ay naghahanap ng mga manggagawa. Doon lang po siya pupunta sa palengke. Kapag meron siya doon nakita ng mga upahan, ng mga manggagawa, punta ka sa aking bukid. At ikaw ay magtrabaho.
Mga farmers po sa kanila ay maagang gumigising, katulad din naman ng mga pastol, except ng Sabat, ng Friday afternoon hanggang Saturday morning. Farmers walk to reach their vineyards, wheat and barley fields, and olive groves. During periods of more intense cultivation or field work, pag marami pong trabaho, they might live in rudimentary tents or shacks out in the fields. Kasi po, may mga pagkakataon, malayo naman po yung kanilang pinagsasakahan, malayo yung kanilang inaalagaang bukid sa kanilang tahanan. So kaysa sa mag-spend po sila ng marami pang panahon, oras sa paglalakad, doon na po sila natutulog malapit sa kanilang field. Ganon po kahirap ang kanilang trabaho. However, they would always return home on Friday afternoon for Sabbath observances. Hindi po nila ito nakakalimutan. Bagaman maraming gawain, bagaman kailangan sila, ba't hindi nila nakakalimutan ang araw at oras na para sa Panginoon. Kung walang manggagawa, ang ekonomiya po sa panahon ng Panginoong Hesus ng Israel ay babagsak. Dahil sila ang pundasyon ng ekonomiya ng Israel ng panahon ng ating Panginoon. Alam kong a-agree po kayo dito, ang malaking gawain ay nangangailangan ng maraming manggagawa. Tama ho ba? Ang malaking gawain ay nangangailangan ng maraming manggagawa. Marami po ba tayong gawain dito? Marami ba tayong manggagawa? Mamaya, mananawagan na naman si Pastor James. Makiisa tayo sa pagmimisyon. Makiisa tayo sa gawain ng Panginoon. Naghahangad po tayo ng malaking gawain. Dapat tayo ay naghahanda ng maraming manggagawa. Ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng magandang ehemplo. Ang huli po, siya ay humayo at nagmisyon. Hindi niya lang sinabi sa mga alagad, hindi niya lang sinabi sa mga kausap po niya na ang dami ng anihin pero kukunti ang mga mag-aani. Manalangin kayo sa may-ari ng bukirin na siya'y magpadala ng mag-aani. Hindi niya lang sinabi po yon. Nung panahon na kausap niya ang babaeng Samaritana, doon po sa well, sa balon. Nung dumating ang mga alagad, ang babae ay umalis na at ipinangaral ang mabuting balita. Ang sabi ng Panginoon, hinug na ang anihin. Handa ng anihin, pero kulang ang mga manggagawa. Sa verse 11 po, chapter 11 verse 1, ang sabi po ay ganito, matapos tagubilinan ang 12 alagad, tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon. Dahil binigyan niya po ng task. Sabi po doon sa verse 1 ng chapter 10, after po nung chapter 9, nung sinabi niya na idalangin, sabi po sa verse 1, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng may mga karamdaman. Verse 5, ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. After po, nung sinabi niya sa mga alagad, pinahayo niya ang mga alagad. And then verse 11, nung ang mga alagad po ay humayo na at matapos niyang pagbilinan, nagbigay siya ng magandang example. Ang sabi po doon, matapos pagbilinan ng 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. So ginawa din po niya, humayo siya at nagmisyon, nagturo ng mabuting balita. Nagturo ng kaligtasan na pwedeng matanggap ng mga tao sa sinumang sasampalataya sa Kanya. Again, sabi po ni Charles Spurgeon, we need to see as Jesus saw
and feel as Jesus felt so that we will do as Jesus did. Hanggat hindi po natin nakikita ang mga tao, ang lugar ng pagmimisyon sa pananaw, sa perspektibo ng Panginoon, wala tayong magiging dahilan para humayo. Wala tayong magiging dahilan para magbahagi ng mabuting balita. Nakikita po ba nating sagana ang anhin? Hello po. Nakikita po ba nating marami ang nangangailangan ng mabuting balita? Baka nga po ang ating pamilya, hindi natin alam, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hindi pa natin nababahaginan ng mabuting balita. Ang ating mga katrabaho, kaibigan, kaklase, baka hindi pa natin nababahaginan ng mabuting balita. Sagana ang anihin, pero kukunti ang mga manggagawa. Dito po ako magtatapos sa isang hamon. Sa chapter 6 ng Isaiah, nung ang Panginoong Yesus ay napakita kay Isaiah, ang sabi po niya, mamamatay ako dahil ako'y isang makasalanan. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan upang siya po ay maging malinis. Ang sabi po ay ganito, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos may isang serapin, sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipapadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo nyo. Sino po ang hihintayin nating humayo at magbahagi ng mabuting balita? Bago po ikuman si Isaiah, bago siya suguin, sabi po doon, wala ka ng sala, napawi na ang kasalanan mo. Kung meron pong hahayo at magbabahagi ng mabuting balita, ito po yung mga pinatawad ng Panginoon. Silang nanampalataya at nakaranas ng kanyang kapatawaran. Sila ang inaasahang humayo at magbahagi ng mabuting balita. Meron pong isang awit, isang old song na po. Maaari po bang anyayahan ang worship team? Ang sabi po sa awit, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bago po siya umakyat sa langit, sa Matthew chapter 28, and even sa Acts chapter 1, pinagtagubilinan po niya ang mga alagad. Ang sabi po sa Matthew, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ito po ay utos. Sabihin nga po natin, utos. Hindi po ito suggestion. Hindi sinabi ng Panginoon, kung gusto nyong humayo, humayo kayo. Kung ayaw ninyong humayo, ay di wag. Hindi po ganon. Ang sabi niya, ipangaral ang mabuting balita. Dahil sigurado po, mga magulang ko at mga kapatid, mapapahamak sila pag hindi sila sumampalataya. At hindi natin nanaisin na sila'y mapahamak. Dahil ang kanilang pagwalay, makinig po kayo, ang pagwalay nila'y pangwalang hangganan. Kung hindi sila mananampalataya, kung
hindi nila tatanggapin ang mabuting balita, pangwalang hanggan natin silang hindi makikita. Pangwalang hanggan natin silang mawawalay sa atin. At ito po ang pinakamasakit. Ang kanilang pagkawalay ay buong panahon ng paghihirap, ng pagdurusa. Yung outward appearance po na nakikita natin na kawawa ang mga tao, ipinakikita na po sa atin ang kanilang magiging kalagayan pagdating ng panahon, mapapahamak ang mga tao. Again, ito po'y hindi suggestion. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo, ipangaral nyo ang mabuting balita. Ipangaral natin ang mabuting balita, sabihin natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Ang Diyos ang mag-aani. Ang Diyos ang magpapaunawa. Ang Diyos ang magliligtas. Ang atin lang pong bahagi ay ipangaral ang mabuting balita. Saan mang lugar, anumang panahon, at sino mang tao ang atin pong makaharap. Handa niyo po bang kantahin ang awit na ito? Na tayo ay nagdesisyon na sumunod sa Panginoon. Kahit tayo na lamang alone ang naglalakad at sumusunod sa Kanyang kalooban. Tayo pong lahat ay tumayo. Decided
ating pagsunod sa utos ng Panginoon ay bahagi ng ating pag-ibig sa Kanya. Patunay ng ating pagmamahal sa Panginoon. Sagana ang anihin, malawak ang bukirin. Ngunit kokonti ang manggagawa. Kokonti lamang ang tumutugon sa panawagan ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Mga kapatid, matatapos ang panahon ng pangangaral kapag siya ay dumating na. Matatapos ang utos ng paghahayo at ibalita ang mabuting balita ng pagliligtas. Kaya't habang may panahon, ibahagi natin ang mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. At katulad ni Isaiah, sa pagtawag ng Panginoon ng pangangailangan ng manggagawa, siya'y tumugon at itinalaga ang kanyang sarili. Narito ako, Panginoon. Isugo po ninyo ako. Pagpalain po ninyo, Diyos, aming mga kapatid na sa oras na ito ay nagdesisyon na sumunod sa iyong kalooban, kasama ang pagsunod ng pagbabahagi ng mabuting balita ng pagliligtas. Salamat po sa pribilehiyo at pagkakataon na kami maging bahagi ng iyong pagliligtas na gagawin sa sanlibutan. Pribilehiyo ang pagkatawag niyo pong ito. At tulungan mo kaming makatugon ng mayroong pagmamahal, mayroong pagkilala sa nagsugo at nagutos sa bawat isa po sa amin. Tumawag po kayo ng marami pang mga manggagawa na tutulong upang maibahagi at maipalaganap ang mabuting balita po ninyo ng pagliligtas. Mula sa mga bata, sa mga kabataan, mga kananayan at katatayan. Panginoon, tulungan niyo po ang iglesyang ito na ang bawat isa ay makibahagi sa layunin po ng inyong misyon. Sa mundong ito, ang ipangaral ang mabuting balita ng iyong pagliligtas. Maraming salamat po sa bawat isang tumugon na sa iyong panawagan, sa bawat isang umahayo at nagbabahagi ng iyong mabuting balita, sa bawat isang nagmamalasakit, Panginoon. Sapagkat kung hindi kami hahayo, siguradong ang kapahamakan ay kanilang mararanasan. Lord, maraming salamat po sa mga lingkod po ninyo. Hindi man nakikita ang kanilang mga ginagawa. Salamat po, itong lahat ng ito ihayag sa iyong harapan. Nakikita mo ang lahat ng ito. Salamat po na lahat ng sumunod sa iyo hindi napahiya. Lahat ng sumunod sa iyo hindi mo pinabayaan. Bagkus sinamahan po ninyo. At ang pangako po ninyo sa kanila na hahayo at ipangangaral ang mabuting balita, kayo po ay isa sa amin, Panginoon. Sasamahan niyo po kami hanggang sa dulo ng mundong ito sa aming pagbabahagi ng mabuting balita. Tumutugon kami sa iyong panawagan. Isugo niyo po kami. Tulungan niyo rin po kaming maipangaral ng may katapatan ang iyong mabuting balita ng pagliligtas. Muli, salamat po. Lahat ng papuri ay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at ang lahat ay nagsabi ng